So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Anghampo. And today our devotion this is the last series or the last topic in this series. So our topic is all about Soli Deo Gloria to the glory of God alone. So our scripture is all about Romans chapter 11 verse 36. So NA version. For from him and through him and for him are all things, to him be the glory forever. Amen. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagsasabi na ang lahat ng bagay, lahat ng nilikha, lahat ng nagaganap at ang layunin ng lahat ay nanggagaling nanggaling, umiiral at nagtatapos sa Diyos. So, ang Diyos ang pinagmumulan at ang layunin ng lahat ng bagay. So, lahat ng nilikha at lahat ng kaganapan sa mundo ay dinidisenyo upang magbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. So, sa ganitong paraan is pinapaalala sa atin ng talatang ito or ng verse na ito na ang Diyos lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, pagsamba at kaluwalhatian mula ngayon hanggang sa walang hanggan. So dadako tayo sa ating teaching, and our teaching is God created all things for His glory. So ang layunin ng paglikha ng Diyos is upang mapakita ang kanyang kapangyarihan, karunungan at kadakilaan sa lahat ng nilikha niya sa ating buhay. So, second is God redeemed us for His greater glory. So, ang ating kaligtasan is nakapamagitan or sa pamamagitan ni Kristo ay nagpapahayag ng pag-ibig at habag ng Diyos na nagdadala ng masigit na kaluwalhatian sa Kanya. So, last teaching is God desires that we see His eternal glory. So, hangarin ng Diyos na maranasan at makita natin ang Kanyang kaluwalhatian at na tayo ay magpasakop sa Kanyang kalooban upang siya'y lubos na maluwalhati sa ating buhay. So ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is follow the grand compass of life. So, dapat so dito itinakda ang ating layunin at direksyon sa buhay ayon sa mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. So second is focus on what glorifies the Lord. So palaging itanong sa ating mga desisyon at gawa, maluluhati ba ang Diyos sa pamamagitan nito. So last is fulfill our duty and be forgotten. So dapat wag tayong maghangad ng sariling papuri at gawin ang ating katungkulin para sa Diyos kahit hindi tayo makilala ng iba. So ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion talks about why is the glory of God our grand compass for life. So para kasi sa akin, ang kaluwalhatian ng Diyos ang ating gabay sa buhay dahil ito ang dahilan ng ating pag-iral at layunin sa lahat ng bagay. So kung ang bawat desisyon at gawain natin is nakatuon sa pagbibigay ng karangalan ng Diyos or sa Diyos, natutulungan tayo nitong mapanatiling nakatuon sa tamang direksyon sa gitna ng mga hamon at tukso ng buhay. So sa pamamagitan ng paghahangad na maluwalhati siya, natututo tayong mamuhay ng may tunay na kasiyahan, kabuluhan at pagpapakumbaba. So ang buhay na nakasentro sa kaluwalhatian ng Diyos ay nagbibigay ng layunin na lagpas sa ating sarili at nagdudulot ng kagalakan na walang hanggan. So ngayon, magpe-pray na po tayo. So our prayer is, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay at sa iyo nagtatapos ang lahat. Nais namin ipagkaloob sa inyo ang lahat ng papuri at kawalhatian sapagkat Ikaw ang karapat-dapat nito. So, tulungan mo po kaming mamuhay ng naayon sa iyong kalooban upang ang bawat desisyon, salita at gawa namin ay magbigay ng karangalan sa iyo. So, wag mo po kaming hayaang maghangad ng sariling papuri, kundi palaging hanapin ang iyong kaluwalhatian sa pangalan ng mahal nating Diyos, sa pangalan ng Jesus Christ. Amen.